paggamit po ng MMS o ng Material Management System. Unahin ko po, properties requisition, dito po tayo gumagawa ng mga list ng items na ipapabili po natin kay supplier. Tama po, ayan po. Properties requisition. Ayan. Preview po. Pasok po kayo. Ayun, ma'am. Dapat yes. Okay lang yun. Yan, naka-open na po yung mga system po natin. Yan, para po sa properties requisition, pag nag-show filter po tayo, requesting department, lalagay lang po natin kung anong department po tayo. Yan, select po natin. Customer Manager Lloyd. Oh, yan mo. Yan, sa mga meron po or nakaharap po sa mga computer, pwede po natin siyang sundan po. Ay, kung sila. Ayan. Sa mga nakaharap po sa computer, pwede po natin siyang Sa lugar niya. punta po tayo sa module ng purchase requisition. Tapos requesting department, kung anong department po tayo. Yan, for example lang po si pharmacy, select nyo lang po yung, dito po tayo purchase requisition, unang module. Naka-list po. Wait lang, may nag-remote. Sige po, nalagay po. Sige po, yung mga pwede pong kumakalit. Requesting department po yung department po natin, and then click po natin yung new sa taas. Requisition from yan po yung department natin, and then requisition to, yan, select po natin sa purchasing. And kung dati po, yung meron kayong hard copy na isinasubmit paper CSR, hindi nung CSR, no? CSR. Before po ngayon, may hard copy po kayo sinasubmit paper purchasing. So, dito po ang nangyari, mag-system po kayo, tapos i-print ko siya. Tapos yun lang po yung bibigay natin guys, purchasing. Magsi-system na po tayo, gamitin na po natin siya. And then, remarks and notes po is optional. Tapos pag mag-a-add na po natin ng items, click add po sa atin. Add. And then, pwede po tayo mag-search by item ID, generic name, abbreviation, barcode ID. Pero usually po, by item description po, pang-apat na search bar po. Ayan. Search nyo lang po yung mga items or supplies na ipapabili po natin. Next, pwede po kayo mag-sample. Search nyo lang po yung mga ipapabili. Bond paper. Paper daw. Ayan po, bond paper, board. Ay, wala mo din. Bond paper, law. Ayan, andyan din po yun. And then, so pag nakapag-search na po tayo, sige po maglagay po tayo ng mga items. Select po tayo ng mga items. Pwede po natin baguhin yung quantity kapag na-select na po natin. Baguhin nyo lang po kung ilan po yung ipapabili nyo. Nababago naman po siya dyan. And then, pag may gusto pa po tayo i-add, i-search lang po natin dito. But pwede naman po kung kahit ilan, kung gaano karami or kung ano po yung mga needs nyo. And then, kapag okay na po, select lang. And then, napag selection, pwede po nating baguhin pa rin yung sa quantity na i-edit pa rin po yan. And then, ganun din po sa unit. Ano po, ayan, per ring po natin bibilin. May nakalagay po dyan, baka mapili nyo po is per piece. Lagay nyo po per ring dahil sa mga bond paper. Sa unit po niya nababago siya. And then, kapag may kailangan po tayong idagdag, click add lang po ulit, save lang din. Add mo lang yung mga items na kailangan mo po. And then, halimbawa na mali ka ng select, pwede naman siya i-delete. Delete mo naman po yan. Pagpasok. Kapag okay na po, naayos na po natin. And then, save and close lang po natin sa yung password po, yung katabi po later, parang apostrophe po. Asa ka mo dali? Asa ka mo dali? Oo. Mga
Overload ako tagbantuan niya. Ako, or allocator natin. Yan po yung mali. Save and close, then print. Pwede i-print na. Pwede mag-print pa para Opo, pwede po. kita. Pag nag-save and close po na, na-save and close na po, save and close po muna. Save and close. Yung password po natin, ayan, save and close na po lahat. Yung apostrophe po, yung katabi po nung, yung enter po, yung kabilang enter, tapos yung kasunod po, yung combo. Enter ninyo. Enter. Enter. Sino po yung password? Pwede kong. Sa ngayon po, ayan po yung password. Pero, pag binigyan po kayo ng yung account niyo po ang gagawin. Ayan, kapag okay na po, ayan, pag na-save and close na po natin siya, pwede pa rin po natin siyang i-edit. Ginagawa po natin. Then, pwede rin po natin siyang i-delete. Lalagyan lang po ng reason kung bakit siya i-delete. And then, para maayos na po yung PR natin, kailangan po natin siya i-post para po makita po ng gagawa ng PO, which is si purchasing po. Kailangan po natin i-post, click lang po natin yung post, ito po yung taas. Then, okay, password. Para po mag-reflect na siya kay purchasing, nagagawa na po siya ng PO. Ayun po. If ever po na mali talaga yung nagawa natin na PR sa na-request, pwede naman po siya i-void. Nag-void naman po siya. Sa mag-sample po ako dito. Pag posted po kasi color blue po yung nakalagay. And then, kapag mag-void po tayo, then lalagyan lang po natin ito ng reason kung bakit po tayo mag-void. And reason po natin. And then, magiging color red na po siya. Meaning voided po yung ginawa po natin yung PR. And then, kung may kailangan po is i-reprocess na lang po natin. Add lang po natin yung mga items na kailangan po natin. And then, the sub-components po, pwede natin makita yung details nung ginawa po natin PR. And then, pwede po natin siyang i-print. Dito po, may print po siya. And pwede po natin i-print yung ginawa po natin PR. And then, meron po tayong PO status. Ito po siya. And then, delivery status. Meron po tayong tatlong status. NS, ito po nakalagay. Not yet served. Ayan. Meaning, hindi pa po nagagawa ng PO or hindi pa po na-deliver yung ginawa po natin na PR na request, na purchase request. And then, PS, partially served. Meaning, hindi lahat is nagawa or nagawa ng PO. Ayan, hindi po lahat. May mga instances po kasi na binababaan ng quantity, hindi po lahat is binibigay, ganun po, tama po. And magmamark po siya dito na PS. And then FS naman, fully served. Lahat po ng request natin is nagginawa ng PO, approved, and then sa delivery status, pag nakita natin FS, lahat is na fully served na po siya. And then kapag PS po, ang nakalagay dito sa status natin, i-mark as inactive natin siya kung hindi na siya approved na gagawa ng PO. Para po hindi na po nagpo-float kay purchasing yung request po na ginawa natin. Kasi po, kapag nag-request po tayo ulit, baka pumalito na siya kung pumalito po si purchasing na gawan niya pa rin ng PO yung hindi naman na niya dapat gagawan. Yung mga naka-PS po sa atin, yung mga hindi na-serve lahat ng items. May tatlong status, NS, ibig sabihin not yet served. So, it means lahat ng request ko may purchasing hindi pa ginagawa ng purchase order or hindi na nagagawa ng purchase order name, purchasing. Lumaya pa din Baka yung hindi siya celular. purchasing. Okay? So, ganun yan, not yet served. Next, partial PS. So, ano yun? Partially served. Sa tanay, no? Request ko may purchasing is ginawa niya ng PO. So, ano ibig sabihin na, baka hindi lahat ng request mo is pinapprove na bilhin. Okay, so for example, nag-request ka ng isang daan, then ang pinapprove lang para is 50. So, it means yung purchase request mo, magre-result ng partially
sir. Mm. So, para hindi na nag-upload kay purchasing yung request mo, okay? So, para hindi na masyadong marami yung purchase request na nakikita kay purchasing. So, ang gagawin ni user is, i-mark as inactive na yung request nyo. So, FS means lahat na request mo is ginawa ng PO, tourism. Gets po? Already dito pa po. Meron pa na get? Meron pa? Ulitin ko pa or okay na po kayo? Okay na. Okay na? Okay lang. Naka-attendance na. Ayan. May question pa po tayo about po sa purchase requisition. Wala na po. Partially, sir. Ma'am, for example, di ba hindi na ibigay lahat? Makikita ba kung saan na item doon or Saan to? alin doon? Yes. yung Ano po reserve? yung ma'am? Yung kay CSR? Go, carton. Yung dyan? Sa purchase request? Oo, makikita kasi sa request mo. Tapos open mo yung So, meron po tayo dyan quantity order. So, papansin nyo dyan, nag-request ka ng 10. Kung ang nakalagay sa quantity order is 5, yun po yung ginawa ng PO. Yung sa quantity delivery naman po, ibig sabihin nag-request ka ng 10, kung ang nag-deliver ng 5 po. May questions pa po? Ma'am, halimbawa ma'am, magre-request po ako ma'am dun sa purchasing office walang quantity. Makaka-request po ba po? Yes, ma'am. Pag sa purchase request, ma'am, makaka-request po tayo, makaka-purchase request. Pero sa inventory transfer po, hindi po. Pero kung sa term na purchase request, magpapabili ako ng ballpen, let's say, kung may stock man si purchasing mo, wala, makakatuloy pa rin po ako. Okay. Meron pa pong questions? Okay. Dito naman po, meron din tayo na acknowledgement date and time. Meaning, pag meron na pong date and time, nakita na po or na-acknowledge na po ni purchasing yung request po natin. Pero hindi po ibig sabihin na na-acknowledge niya na is nagawa niya na. Meaning lang po is nakita na niya na pwede niya na pong gawan ng PO yung request po natin. Ayan po. Ito po Yes, siya. ina-acknowledge niyo na po yung request niya. Ayan po. May questions pa po? Kapag wala na po, lipas po tayo. Next module po. Sa inventory transfer naman po tayo. Ano ba yung nag-question po sa video? Pasok po tayo sa stock requisition, stock issuances, expense requisition, and expense issuances. And then, sa stock request po, meron po tayong dalawang requisition, expense and stock. Pag stock requisition po, ito po yung mga replenishment ng items natin na ginacharge kay patient. And ito po yan. And then yung expense requisition naman po, ito naman po yung mga consumable ng department po natin. Like office supplies, and pwede din po yung mga med supplies like face mask, yung mga gloves, alcohols. And dito po natin siya nire-request po, mga expense requisition. Yan, malinaw po. Ayan. Para po sa stock requisition, yan, sundan niyo po ako. Okay. So, for more information po sa differences ng Asa stock mga saka expense kita transfer. sa So, stock transfer, ginagamit natin siya kung ang pagka-transfer ng inventory is naglilipat ng kanyang ganun. For example, ililipat yung inventory from CSR to pharmacy. Ganun. Kaya, from CSR to nursing. So, ano station na dito? Anong sabi na station? A4. For example, maglilipat ng inventory from CSR to A4. Ano po yung mga yan? Yun yung mga item na chargeable natin kay patient. Yung pino-post charge. Di ba pag nag-charge kay patient kay A4, let's say si A4, si Word, no? So, may dalawang option kasi yun. It's either mag-post charge ka or mag-HIS disposition. Tama po ako? Okay. Kung ang ginagamit mo is post charges, okay? So, syempre, gumamit ka dun sa e-card mo. Yun po, ganun yun di ba? So, para ma-replenish yung inventory na nasa e-card mo, mag-i-stock request ka kay CSR o kay purchasing.
Okay, nagets po ako? Paglipatan ng inventory, stock transfer. Gets? Okay. So, magbabawasan si issuing department, madadagdagan si requesting department. Okay? Next, expense transfer. Ano naman yan? Pag nag-request si A4 kay CSR, no? So, once nagbigay si CSR kay A4, magiging expense yun ni A4. Ganun siya. Okay, ano pa? So, pag nag-expense issuance si CSR kay A4, mababawasan inventory si CSR, hindi madadagdagan ang inventory ni A4. Nag-gets po ako? Nakuha yung, yung logic ng transactions? Okay? Nakuha po? Sure? Isa pa. Okay. Kapag ang item is chargeable kay patient, okay, yung po ang ginagamit is post charges, okay? So, ang module na gagamitin is stock requisition. Okay. Kapag ang item is consumable ni department, ibig sabihin expense na ni department, ang module na gagamitin is expense requisition. Nakuha po? Nakuha? Okay. Sige. Okay po. For stock requisition, meron po tayo requesting department. Lagay nyo lang po ulit kung anong department po kayo. Hanapin nyo po yung department ninyo and then click nyo lang po tayo. Issuing department, si Central Supply or si CSR. Ayan, Central Supply. Remarks and notes is optional. Optional naman po yan. And then add lang po natin ulit yung mga items po na kailangan po natin. Ayan. Click add po. Yan, tapos search nyo lang po ulit yung items na kailangan ninyo. Yan, Central Supply and then add. Search nyo lang po yung kailangan nyo na items. Pwede po natin i-edit yung quantity kung ilan po yung kailangan natin. Kapag okay na po, lagyan natin kung ilan yung kailangan natin. Then select. Pwede pa rin po natin ma-edit yung quantity natin upon selection and then yung unit. Yan po, meron po dito, makita natin na per box and per piece, kung ano po yung i-request natin, kung per box po siya. Napapalitan naman po. Ayan. And then, pwede pa po tayo mag-add if ever na may kailangan pa, select lang. And then, pwede rin naman po na mag-delete tayo ng mga items na na-select po natin. Deleteable naman po siya. Yan. Kapag okay na po, save and close lang natin siya. Yan. Baka po may mga hindi mag-proceed kasi naka-zero cost pa po. Enhance na lang po tayo ng mga items or supplies na may cost. Maglaw. Ayan. Meron po ako na select. For example lang po ito may cost po kasi yung ball pen po. For example lang po, charge to kay patient. Kapag okay na po, save na po natin. Sige po, hintayin po natin yung kung makakapag-save na po. Ayan. Kapag na okay na po, pwede pa natin i-edit yung ginawa natin. And password lang. Edit, pwede pa siya i-edit and i-delete. Ginagawa po natin. And then, kapag okay na po talaga at na-double check na siya, i-post na po natin siya para mag-reflect na po kay issuing department kay CSR. Ayan. Pag-posted na po siya, color blue po ulit yung nakalagay. And then, kung mali po talaga yung nagawa natin, pwede naman siya i-void. Pero, ang bibigyan daw po ng access is head po or void. Para po iwas pagkakamali po sa mga user natin. Para ma-double check po bago mag-post. Yan, double check nyo lang po muna lagi bago nyo po i-post yung request po ninyo. And then, pwede rin po natin makita yung details niya. And then, yung makapag-print po ng ginawa nating request. Pwede rin po siya dyan. And then, save po for status. NS for native serve, PS for partially served, and
FS for fully served. Pag PS po, and then sabi ni CSR, and yung CSR, na hindi na po maibibigay yung request niyo like binabaan niya ng quantity, PS, pwede po na i-mark as inactive na natin kung hindi na po talaga i-serve. Pero kung may instances po na pending lang yung pagbibigay po ng item, pwede naman po na hindi po muna i-mark as inactive. Yung mga minamark as inactive po natin, yung mga hindi na po i-serve ni CSR. Hindi na po. May questions po tayo about po sa staff request po natin. Same, ano? Yung status, same lang yan sa purchase order, no? NS, BS, saka ano. Ayan. Tapos tuwing mag-request kayo, nakikita nyo na po agad yung balance po, no? Department ba? Pinag-request ano po. Kasi, ano, ayan. So, makikita po nyo sa kanan, no? Ayan sa pinakakanan. May inventory balance. So, yan pa lang kung makikita nyo na kung may balance pa si CSR, makaka-request po tayo kay CSR. Kapag po yung naka-zero, hindi po natin yan ma-select. So, walang way na makapag-request tayo kay CSR na wala po siyang stock. Okay? Ayan. Next po, stock issuance. Ito po yung para kay CSR. Yan po, CSR po. Issuing Department, CSR, Central Supply. Ayan, meron po tayong makikita dito na new sa baba. Meaning, ito po yung mga nag-stock request po sa inyo. Ito po, maingay po to. New request, ganyan po. Mas recommended po kung lagi po nakabukas yung stock issuance nyo po at expense issuance nyo po ng module. Para alam nyo po kung sino na po yung mga nagre-request or ma-notify po kayo na meron po nagre-request sa inyo. Ayan, click nyo lang po yung new na to. And then, ito po lahat ng mga nag-request kay CSR. Ayan, gawa po tayo ng isa. Piliin nyo lang po yung bibigyan nyo na po ng i-issuehan nyo na po. Ayan, click nyo lang po yung department. Ayan, and then, pwede nyo pong i-select all. Ayan, ano po tayo. Ayan. Pwede po natin i-select all or kapag ibibigay po natin lahat, and then pwede rin naman po na piliin lang kung ano po yung mga i-serve po natin or i-issue natin sa kanya. For example, select all po natin siya, and then select po natin yung go sa baba. Remarks and notes optional. Per quantity, pwede po natin na remain kung ilan yung request or pwede po natin siyang babaan. Pwede natin babaan or bawasan yung quantity po ng request ng department na yun. And then, kapag okay na po, save and close lang po natin siya. And then, kapag nagawa na po natin, na save and close na po natin siya, ipopost po natin, meaning tin-transfer na po natin yung inventory sa nasabing department, which is pinabor po. Yan po. Yun na lang po. May tanong po para kay CSR. Pwede din po natin mag-view yung details, and then pwede din po natin i-print yung issuance bill po na ginawa po natin. And kailangan po i-post po natin siya. May question po for CSR? Pwede ba ma-delete namin yung mga request nila kung gusto namin? Sir, pwede siya ano? Pwede po siya mag-issue Pwede niyo po hindi i-issue. Hindi, gusto ko lang i-delete kasi pabalik-balik yung request nila. Delete ko. Pwede? Halimbawa, sabihin ko, pabalik-balik yung request. Ano lang, sir? Sige,
Lagi talaga. Dapat po ito. Wala na ilhan. Sir, hindi lang natin siya may issue natin lang. Yes lang po, hindi po namin siya may issue. Hindi lang po natin siya may issue. Kung ayaw niyo po. Di pwede ba, delete? Hindi po. Pwede siya, sir, sa part na po ni requesting department. Yung limit ay I-void po nila yung requesting. Wala, hindi na po, hindi nyo na po makita. Nag-void po. Pero sila yun, sir, kasi pag ikaw, baka magalit naman sila bakit. Hindi po po. Wala naman silang magawa. Si Sarah ko. Ay, karata. Ano ba yan mo? Pwede naman po, hindi nyo na po gawan ng issuance. Yan, may question pa po para po sa stock issuance and CSR. Meron po po. And dahil kay CSR po ito. And kay Parma, pwede rin po para sa may isa po ako yung lang issue. Yan, ganun din po kay Parma na Sa Mario po, February. Opo. Ang nakalagay na po sa issuing department is Parma. Oh, lagi pa February 1 magtamay dito eh. Once a week. Nakalaw. Ikaw, ah? Hindi lang po to dahil. Wala po Hindi lang naisip. po tayo doon makakarinig ng word. Once a manunod. Kadlawag. Yan. Ganun din po. Same process lang po. Galing ko sa Kapag ibibigay niyo po lahat sa Malay ko, record. magmamal yung ito ako. Diretso. Kasi kapag i-serve po lahat, Ariata, February. huwag niyo na po pala tayo. Meron po kayo. May yun, kasi Pero bawal mo dyan. Istorya na lang, schedule to. Save and close lang po kayo. Okay, but moving na ito na. Sabi ko, Yan, may question pa po tayo para po sa stock issuance po natin. And CSR, and purpose na po po questions. And wala na po. Kung wala na po, proceed po tayo for expense requisition. Yung mga consumable po ng department. And ito na po yun. Dito na po yung papasok. Mga office supplies nyo po. Same process, requesting department. Lagay nyo lang po yung department ninyo. Then click po natin yung move. Issuing department, same po kung kay CSR po magagaling yung stock. Ayan. Remarks and notes, optional. Ayan. Pwede nyo rin po siya i-search by item description. For example, ball pen. Yan, kailangan nyo ng mga ball pen. Lagay nyo lang po yung quantity kung ilan yung nire-request nyo. Then, upon selection, pwede po natin mabago yung quantity. Ganun din sa unit, depende sa item or sa supply. And kung per box, yan. Yan po, pwede po natin mabago yung unit. And then, kapag okay na po, wala na po kayong i-add. Or kung gusto nyo po i-delete yung isa, or yung item na hindi naman talaga kasali sa request, deletable na lang po siya. Then, kapag okay na po, save and close natin po natin. Kapag na-save and close po, habang hindi pa po siya posted, pwede pa natin siyang i-edit. Pwede pa mag-add and mag-delete. And pwede pa natin i-delete yung nagawa po natin na stock expense requisition. Pero kung okay na po at na-double check nyo na, i-post nyo na po para makita na po ni CSR yung request na ginawa ninyo. Yan, hindi na po siya pwede i-edit pag na-post ng edit. Kapag kailangan po talaga or mali talaga, i-void na lang po. Ni-head. Yan. Yung may access lang po ng void, same lang po sa status, NS, not yet served, PS, partially served, and FS, fully served. Pag PS, kasi hindi na i-serve ni CSR, i-mark as inactive nyo na po para hindi na po sobrang dami yung nag-upload po or nakikita ni CSR na request. Ayan. May question pa po para sa ating expense request. Pwede po makita yung details niya and then mag-print. And may question pa po para po sa expense requisition po natin. Ayan. Kung wala po, proceed po tayo sa expense issuance. Dito naman po kay CSR din dahil siya yung issuing department. Nalalagay lang natin yung department ni CSR, Central Supply. Meron din po new dito dahil dito po yung mga bagong nag-request po sa kanya
click lang po niya yung new. And then, pili lang po ng gustong unahin na department na mga nag-request. Select all or select lang po niya yung mga items na isi-serve niya. And then, click po yung go. Save po, pwede niyang baguhin yung quantity. Babaan or i-remain na ganyan. Optional din po yung remarks and notes. And then, kapag okay na po, save and close lang po natin siya. And then, kapag okay na po, pwede na natin siyang i-post. Pero pwede pa rin naman natin siyang i-edit and delete kapag hindi pa posted. Pero kapag posted na po, hindi na po. Yun lang naman po about sa inventory transfer po natin. May question po tayo about dito sa apat po na module po natin about sa follow ka muna. Nakita niyo po meron kami yung issue once na hindi issue lahat ginawa sa exam. Kung makikita niyo po naka-partially service. Okay? So paano punta ka ulit ng stock issuance and makikita pag nag-view po yan si okay mag-delete po yung CSR or kung sino man yung issue with department. So mag-upload din yung request ni department. Okay? So paano mawala din yung request na hindi na na-register? So takot ng stock acquisition, yan yung sa request ng department po, no? Makikita nyo sa status na partial request na request. Paano na po yung request ng department, ipamark as inactive. Okay. So, pag minark kasi inactive mo, makikita mo sa left side, may naka-check na okay? Doon yung po ma-identify na mark as inactive na yung transaction. Okay? So, pag nag-new ulit si issuing department dyan, hindi ka na po makikita yung request ni department. Nakuha po. Ganun lang. Okay. Okay na po kayo sa last inventory transfer. And may mga questions pa po? Questions po kayo? Maraming question. Sana. Okay? Matira reductions. Yes, sir. Sir Jobs, materials production mo. Bili na, tutor ka. Yan. For CSR po. Yan. For material production po, click po tayo ng new. And then, sa item description po natin, naglagay po ako ng example. Ito po yung, tama po yung cotton rolls to cotton balls, for example. Or ano po ba yung ginagawa natin? OS. OS. Pack of 5. OS Pack 5. Punta ka ng item. Sige po, sample po natin yung sagot. Anong name niya dito sa, sir, sa HIS? Ghost din? OS. OS. OS talaga, OS. OS Pack of 5. XX. And it OS. Sir, yung pang yung po bang nire-repack niya na yan? Pag na-repack na po ba, minamonitor ko po yung inventory first? Sorry, ako po yung nagsasalita doon. Sino yung nagkausa to? Ako ba?
di ba nagre-repack po kayo, no? Pag nirepack nyo na po, minomonitor pa ba yung inventory mo? Kung nirepack na yun? Hindi naman. Hindi na. Pag ganun po, kahit hindi na po tayo mag-material production. Pag ganun. Yun lang pong mga item na i-convert natin from one item to different item. Yun lang po yung ima-material production natin. Yun lang yung mga ganun transaction. Kunwari, yung material natin, kunwari, mission kit, yung mga ganun. Kunwari, kung bumili tayo ng multiple items, like alcohol, pilo, nakasama doon sa admission kit. Okay? And then, nirepack ngayon ni CSR. Okay? Ang tawag na sa kanya ngayon, admission kit. Ganun. So, ang charge kasi natin kay patient, admission kit. Tama po ako? Oo. So, Meeting supplies. meeting supplies. So, pumitawag sa inyo. Okay. So, ganun kasi siya. So, binili mo siya into different items, pero pag charge mo kay patient, one item lang siya. Yun yun. Yun yung minamaterial production po natin. Pero, kaya, yung sa OS, kasi yung sa OS, galing yun sa OS na malaking pack. Oh, gastrol po. Hindi, yung malaking pack. Okay. Ang sterile yun. Ay, ang Then, sterile po. tapos, nirepack namin, ginawa namin sterile. Sterile. Pack of 5. Opo, yun yun. So, So, yung pack of 5, yun po yung I-charge natin namin kay sa patient. pasyente. Sa build-up, sir, naka-others ba yung, yung pack of 5? Oo. Naka-others. Nasa supply siya ata eh. Ito nga mga sa... Nakikita ba siya sa end? Okay ba ako? Mayroon kayo na yung yan. Ayan. Ito po, sir, yung charge. Supplies. Tapos yung cotton ball. Pero yun, sir, item na yun, hindi na yun minomonitor ni accounting kung ilang pa may ganyan mo. Hindi na. Kami na ang halimbawa, maubos na yung nasa system, yung amount sa system. Tatawa na kami sa IT kasi hindi na kami pwede kami ang mag-add. So tatawag kami sa IT na magpa-add kami ng quantity. Nagpapa-adjust. Pa-adjust yung menu. Okay. So, kailangan nga talaga mag-material po. Na ano po yun, bilang nyo naman kung ilan yung nakikreate na ganyan pack o sa isang unsterile na OS, mga 20 pack. Ano naman po siya, exact naman yung yung Hindi. hindi rin. Hindi. Pero hindi naman po dumadating sa point na nagbukas kayo ng unsterile, tapos nag-create kayo ng, di ba, sterile, hindi na ba sterile, hindi nyo natapos, gano'n. Tapos, sterile nyo na yung nagawa nyo na, hindi naman po. Minsan. Possible din talaga. Possible. So, may chances na hindi na natin alam kung ilan ba talaga yung nagawa natin, gano'n. No. Hindi kaya pwede, sir, na-estimate na lang natin yung ngayon. Para, or hindi rin, alanganin. Usually mayroon kaming laking box doon. Pag napuno na yon, punuin namin yon ng nilipak namin. Tapos i-sterile namin. So kahit hindi pa naubos yung binuksan mo na hindi pa yung Hindi, kahit hindi pa naubos namin yun, i-sterile namin. sterile na yung nandun sa box Sa talaga. box mo. Yun lang. Medyo mag-aalaman po tayo dun. Kasi dito, pag nag-material tayo, kailangan alam na natin kung ilan yung na-produce natin dun sa raw materials natin ginamit. Ganun ang working niya. So, if ever, sir, hindi talaga pwedeng i-estimate natin yun kung ilan yung na-try nyo lang po kung ma-estimate kung ilan yung nagagawa. Nigawa namin. Oo. Para kahit pa paano, every time na mag-material kayo, yun na lang po yung ilagay natin na inventory. Yun. Magpulan ka man, is yun na lang po yung quantity adjustment. Yun na rin, mas madami yung ginawa mo. Usually kasi magpa-adjust kami sa item, magpalagay kami sa system, 500 pieces. Pero sa unahan namin, hindi 500 pieces yun. Mas marami pina-adjust. Marami yung nasa system. So sa unahan namin,
100 lang. So, palagi kami naggawa, nag-repack. Palagi kami nag-repack, nag-kuha ng OS. Usually, ang mga night duty ang naggawa or Pili ko yun yung best way na gawin natin po. Yung i-estimate natin yung isang gano'n, yung raw material. Para every time na mag-material kayo, yun na yung exact amount na ilalagay po natin. Para hindi na tayo mag-ano, ay, hindi lang may nagawa ko. Yun na po yung ilalagay natin, natin. So, magkulang man yung inventory po. Yun na yung i-quantity adjust natin. Just in case na magkulang ito lang. Kung mas marami man yung actual versus yung system. Kapag mas kaunti, much better. Yun. Sa tingin niyo po, ano pong Cotton balls din, pas movie kasi madali na naubos. yung cotton balls? Cotton balls at saka OS. Cotton roll. So, cotton roll yung gamit niya, ma'am? O yung nakapack na din siya? Cotton big. Naka-balls na? hindi. Cotton 5 din. Roll? Yung roll, naka-roll. Roll. Ah, Cotton big din. estimate din yun, ano? Estimate na Yung cotton balls ang mahirap i-estimate. Oh, mahirap talaga. Maliliit. Depende sa gumagawa ng cotton balls. Depende yan sa laki ng gumawa. Tapos yung mga tank depressor, yun yan. Ano yung Padded tank depressor. Ano na nga yun? Gamitin nyo na lang ng mga Panglinis na. Panglinis na nalaman Ay, nyo. ito pang gumagamitin nyo ng boss. Sila yung O, lagyan din yan ng Oo. OS. Yung ghost kasi, ito pa isa pupunta ng kono. Di ba po ibili tayo ng ghost roll? Tapos binigreate ng ghost pad. Pag nag-create po kayo ng mga ghost pad, ano po kayo? Kunwari, ghost roll. Oh, pang 2x2 lang, ay pang 4x4 lang to. Ganun ba siya? O, Wala kami dyan. Sila sa OR at saka sa laboratory, sila nag-request ng ganyan. Sinong car dito? Car dito. ay, pag sa OR, pag ba, di ba may ghost roll kayo? Pwede siyang 4x4, pwede siyang 4x2, ganun. So, hindi talaga sila mastermind unless if we just separate this one roll for 2x2 or this one roll for 4x4, this one roll for padded. Yes, that's where the problem man. Kasi hindi man nasa-segregate nor walang isang ano. Yun yung kung susundin natin yung, kung ang tawag dito? Susundin natin yung material production. Ganun yung mangyayari sa atin. So, ano na ang mangyayari sa atin? Hindi, yung ghost roll nila, iba ang ginagawa, hindi mga parts yung ginawa nila. Apo, yung ghost roll kasi nila, possible kasi siyang magamit na gawa na 4x2, 4x4. Hindi. Iba ang ginawa nila sa ghost roll nila. Ginawa nila ang cherry ball. Cherry balls. Cherry Ay, balls. naman yun! Cherry! Sige, cherry balls naman yun. Ang mga 2x2 namin, mga kuhaan is 12x12, 8x12 is So, pack na mas-segregate yan. na to ko siya. So, dili siya mahug na magtapo. Daghan ang gamiton sa isa karol. Isa lang, mura lang siya. O isa karol is 4x4 ni. So, Dili kaya, Dili gyapon lang ang yun. atuang kuhaan kay kanang pack, pinalit, mandaan ka ng pre-pack dito. kanang UP. No, UP, Yes. mga Pero ang mga OS, PP. Pero ang OS, katotong OS nga ang stereo lang gamit. yes, motong naa si Roll. Dili, Ma'am G, kanang unsterile nga. Kanang sterile. Mana Sterile. ila. Ayan, katong murag pack of 10 Basta dako mo na or siya. 20. Dako na, 100 na, 100. 100. Mana yun? Ang solid ka nakaintindi na. So, hindi kami magkaintindihan pag ano. Paano Yeah. kasama So, yung ano, walang problema dun sa 4x4 at sa mga malalaki na mga gauze kasi pre-pack na yon. So, hindi na kami nagsisterilize. Ito, Hindi na. yan, yung 4x4 ba ito? Yung big? Dili, 4x16. 4x16. Yun lang si 4x4. At tapos yan si 4x4, hindi na kinakat. Hindi na. Kasi unsterile siya na binibili. Like, it's like a big pack of 100 pieces na 4x4 na, but we do pre-pack na lang.
na Nirepack namin na 5 pieces ito. 5 pieces. 5 pieces sa isa ka maliit na pack. Okay, so, Yes. So, sa estimate nila. isang binili mo, ilang piraso yun na? 5 pieces. Ilan ka po? 100. Ha? 100. 100. Estimated 100 pieces. Hindi pa sure, sir. Hindi pa. Minsan. I-check siguro. Okay, pero ano naman siya? Pero wala Exact pa yun. naman. Okay, let's say, let's We assume can count man. Okay, let's assume 100. Yes. Okay. Tapos nagre-repack kayo na By 5. Okay, so 100 divided by 5, Yes. 20. So we makakapag-produce tayo ng 20 packs sa isa ka malaking box. Ay, isa ka malaking box. So ibig sabihin itong, ito ba yun, ma'am? Yeah, yung sterile. So ibig sabihin, anong pangalan ng binibili nyo? Ito yung binibili, yung OS na 4x4 non-sterile, no? Tapos yung isa, yung malaki, UP, Lutheran, ano si pangalan na? Yung pipa. UP. UP. Anong pangalan na sa UP? UP. UP. UP Diliman. UP pa? UP. Na UP pa. Nasa taas po. Taas po. Kasi UP pa. Fourth, yes. Ito. So yan yung binibili nyo, ma'am. Yan. Yan yung binibili namin na hindi na rin nire-pack. Yan ang hindi Hindi na nire-repack. rin nire-pack. Hindi, ang tinutukoy ko is, di ba, dalawa kasi nire-repack. Dalawang separate item siya. Isang OS, Na unsterile. non-sterile, Yes. isang, ano tawag? Sterile. Ano? Sterile. Sterile yung isa. Yung nagawa mo, sterile. Yung ginawa ko, in-sterilize pa namin. Inire-pack namin para i-sterilize. So, ibig sabihin, Sir Lola, ikaw lang ba yan? So, dapat yung dalawang item, isang yung sterile, yung i-charge. Yung nandun, ma'am, yan yung charge. Yung tina-charge na yan, yes. Okay. Same as yung isa, yung sa OS na sterile. Ano mo nga sa OS 4x4. Eh, pinakita ka sabi. Say hi. Okay. Itong OS 4x4 unsterile. Yung tina-charge. Yan yung sinacharge. Yung unsterile. Yung unsterile, yun yung 100 pieces. Tama? Estimate. Yes. Yun yung binire-pack para gawing ako tayo. Okay. Nag-gets ko na. So, ito. Ito yung gagamitin ni CSR. Oo. Yes. Then, okay. So, ma'am, ito din yung i-stock request mo kay CSR. Cesar. Oo. I-stock request mo siya. Kasi kailangan malipat mo na sa'yo yung inventory. Okay? Nakuha ka, ma'am? So, ni-request mo tayo, i-stock request mo itong item na ito. Ngayon, i-imagine na yung production mo from unsterile to top-up pipe. Rock 5. Ganun siya. Ganun yung working. Tapos, ang quantity mo is 20. Yeah, so siya. Nalilito. Baka nalilito ka. Yan, sige, explainan mo mo. Yan yung pako pipe. So, by next time, if mag-request si SSR, Ang request ka kay CSR, if mag-request ako, for example, si OR or si ER, kasi si ER, OR, or the other stations, would be requesting na dali, yung OS na 4x4 na baka 5 na. Kasi mag-ini si doctor, for example, for dressing na. Yun yung tina-charge namin or ginagamit paano na na. magre-request ka? For example, if ever yung sa stock na so yung sa stock requisitions, so si OS 4x4 na lahat, ang request namin. Gawa na po ni CSR. Yeah, gawa na yan. Yes. Siya pala yun. Yeah, siya yun, hindi ako. Mali pala. Yun. Mali explanation ko. Gusto po. Yung OS 4x4 unsterile, imamaterial production ni CSR from OS unsterile to OS 4x4 pack of pipe. Okay. Ito yung bulk ng bulk. Yun yung bulk. Ngayon, si OR, ER, or any station, pag magkukuha siya ng stock na nakapack na, ito po, stock request, OS 4x4. Pack of 5. Kuha. Meron pa kayong ganyan, same scenario na item. Mga cluster. Cotton balls. Cotton ball. Cherry Cotton balls. balls.
Sino rin nagre-repack kayo dito? Kami sa Cesar din. Kaya per use nga pa. Yun ang hindi natin mabibilang, no? Yung cotton balls. Tumbol. Mahirap bilangin. Ano kaya yun? Pati na mo cotton balls. Paano kayo mag-charge? Hindi mo. Ala. Sorry, hindi na kaya kayang ma-estimate yan, sir? Parang hindi na kayo mahirapan? Hindi ko kailangan lang natin. One time lang, ma'am. One time lang talaga. Ma-estimate lang natin kung ilan yung makikreate mo ba. One time lang talaga. Subukan namin. One time. Para one time lang po. Para the next, sa next na po, pagka nagbukas kayo ng cotton roll, automatic yun na po yung quantity. Yes po. Pero yung cotton roll po, nagbukas kayo ng cotton roll, pang So mag-estimate na lang kami yung pinakababa para hindi kami malugi. oo din po. Oo din. Diba? Tapos quantity adjust na lang kapag Oo. magdagdagan. Opo. Pag may unahan pa kami, i-adjust na lang. Opo. Pwede naman. Kasi pag mahirap naman mag-estimate kami ng mataas, tapos hindi magtugpan sa... Opo. Tama naman. Oo, gano'n na lang. Halimbawa, sa isang roll, i-estimate namin, magawa namin 25 pieces. Yun lang ang ilagay natin sa... Opo, wala po magdasa. Kayo naman po mag-input ng quantity nun, sir. Ang baga, ang gagawin lang, magmamaterial production pa rin kayo every time na mag-open ng cotton roll. Tapos yung estimate nyo, yun lang po talaga yung always na i-input natin. Okay. Para hindi na kayo... So kami ba ang mag-materialize? Yes, sir. Oo. Hindi na IT? Hindi, sir. Ang IT is yung sa quantity adjustment siya, sir. Hindi din pwede kami mag-quantity adjustment. Hindi po. Sir, usually sino nagko-quantity adjustment sa'yo? Kayo ba IT? Puno hospital. Puno. Puno na dyan sa ikaw. Purchasing. Purchasing. Or accounting. Hindi, ang usapan kasi natin, kayo mag-quantity adjust posting si... Opo. So, si CSR nagko-quantity adjust. Hindi na inalaw. Hindi kami inaalaw, pero mahirap kasi mayroong minsan Isang gabi. sa gabi may halimbawa sa ER may nagamit silang item tapos zero sa system. Hindi may charge. Hindi may charge. So kailangan namin i-adjust. Wala namang IT sa gabi. So dapat kaming CSR ang mag-adjust. Dati kaming taga-CSR mag-adjust pero pinagbawalan na kami kasi nag-question sila bakit Ba't ang daming quantity adjust? allowed kami mag-adjust. Okay. Saan din daw galing yung item namin. Same po sa amin ganun din. Gusto naman ko. Ay, Kami yung mag-inay. Hindi ka gusto na sulog na nakita. Ganun din po amin, sir. Mahirap naman. Kasi hindi adjust man, marulugi naman pa kasi hindi naman So, ang nangyari, na-quits yung item, hindi na na-charge sila kasi wala na-charge. Hindi na mabayaran. Hindi na mabayaran. Mas nalulugi. Di, Dapat na i-allow sa kanila ma'am. Mga pwede natin Hindi gawin. naman kami 24 hours. Parang gusto ko. Sa gabi, no? Pati na yung pag-board yung yung head lang ang pwedeng mag... Sa CSR, Sa CSR po? pwede kami lahat. Pwede Ilan ba kayo mag-board. dun, sir? Marami ba? Hindi, isa lang ang mag-duty namin sa amin. Sa isang... Pwede naman siguro pag CSR. Salitan siya. Oo, pwede naman siguro. Kahirap naman na next shift pa rin po. Siguro din lang ng approval yan. Ha? I-inform na lang. Oo, baka pwedeng inform tapos pwede naman hindi kayo mag-void. Oo. Pwede na siguro yun, sir. Yung void, pwede na sa inform. Kung isa-isa lang talaga. Alam na lang kung namin yung void. Kasi mahirap, i-endorse pa namin sa next. Oo. Opo. Kahit sila sir. Lahat na lang po siguro wala. Yun lang, yung sa
Grabe tayo sa may mga minamaterial production. Baka pwede kami makahingi, sir, ng mga items na for material production para ma-check din na. Aha. Pharmacy, ano po, meron din na. Meron din kayo. Sebo. Yes. Ay, parang nagkausap na. Ay, Diba? naalala ko na. Di ba yun? Sebo, mga sinulkulit, mga... Ano yung usapan natin doon, no? Imamaterial ba? Magsisiparate tayo ng... Kasi template yung iba. Ah. Template, isiseparate natin sa parang others. As others. Ah, naka-per use, no? Oo. Oo, sige. So, ang mangyari doon, ma'am, di ba tinuro naman na ni Erica yung process ng inventory transfer, no? So, ang charge nyo kasi doon sa Cevo is per use, no? Per use. Pero yung item, syempre, it's either expense request nyo na siya kahit kanina ko. Ay, hindi. Nasa stock eh, no? Nasa stock. stock request. So, nasa yun na yung stock. Ang gagawin nyo, mag-expense issuance po kayo sa sarili nyo pong department. Yes, ma'am. Para po ma-deduct sa inyo yung inventory. Yes, ma'am. Every time na mag-open kayo ng isang Isang bayan. bayan. Yes. Na po. May question pa kayo? Ano bang merong scenario, cases na need natin endorse? Wala? Wala pa? So ituturo daw ni Erica po. Ano? Pharma. And para po sa pharma yung para po mabawasan yung inventory po niya sa sariling department. Expense issuance po, and then select lang po natin yung department natin, and then click po natin yung new. Skip requisition po tayo. And then issuing department, and then requesting department, same department po, pharma yung ilalagay po natin. And then, add lang po natin kung ano po yung item po na yun. For example, ito po. Check po natin. For example, ito naman po kasi ito po may cost. For example lang po, yan po yung item na yun. And then, save and close lang po natin siya para po bumawas po sa atin. I-post po natin. Yun lang po. Ang gagawin lang po natin, skip requisition po, tapos same department po yung ilalagay po natin. Yun lang naman po siya. And kung may questions pa po, yun lang naman po para po sa may pharmacy na concern. Pharma. Hello ma'am, kamusta? Ewan ko kung related ba dito. Yung credit memo, pwede ba kami Ay, yung returns? returns. Kasi hindi kami nakaka-apply parang duplicate copy. Kasi minsan nagtatanong. Sige. Ano lang, explain ko lang po yung returns. Sige pa. So, kung makakapag-purchase returns kasi ma'am is si purchasing. Kasi siya, ikaw ba nakikipag-coordinate sa supplier mo? Sino ba nakikipag-coordinate sa supplier? Sa medicine ako po. Ikaw, Sa okay. supply si Ma'am Nisel po. Sa supply siya. Kaso dito kasi yung system ma'am, pag nag-purchase return, si purchasing lang yung lumalabas. Pero yung sa medicine, ako yung nag-return. Pero yung purchase ng medicine, gagawa lang ako ng request through manual lang, tapos ibigay ko kay Ma'am Nisel. Si Ma'am Nisel yung mag-type. Parang Okay. ganun lang. Sige, ang ganito ang process ma'am. Yun na yung stock. Mag-expense issue, di ba, may return. May Yes, return, ibibigay mo kay ma'am, Diesel. yun, si ma'am. Ibibigay mo yung stock doon, ma'am. Ang gamitin mo, expense issuance, stock issuance. Stock issuance ha, Oo. plus new. Skip ka na, ma'am. Okay. Tapos, issuing department, pharma. Pharma, yes. Requesting department, purchasing. Opo. So parang balik So, na balik din. po muna. Ang mangyayari, ma'am, ibalik mo kay purchasing yung item. Item. Okay. Sige. Tapos si purchasing na po bahala kung ano. Kasi add lang po yung
post mo na. Much better, ma'am, sa remarks, lagay mo na purchase retention. Purchase and time. Pag pinost mo yung expense issuance, ay yung stock issuance mo, ma'am, malilipat yung inventory kay purchasing. Ayan. Purchasing na po. Ay, tanong pa kayo? Ano? Any violent reactions? Charis. Tapos yung sa nursing, account po ng inventory sa e-card, pang isuyo. Tapos yun yung input natin. Yun. Grabe. E-card lang. Input yung inventory sa monthly. Yung nasa e-card lang. E-card lang na. Lahat ng station ha, kanya-kanya. No? Sa pharmacy, alam mo na yung ma'am. Paano yung setup dun, ma'am? Kayo magbibilang si audit ang mag-input. Mag-encode. Sila yung... Pero kinabukasan na sila ba? Hindi. Same time din. Ah, okay. Pero kunti lang kami, hindi kaya lahat duty kasi wala naman mag-duty the following day. Ma'am. So, So, siguro- sa gabi, ma'am, ilan po ang Sa pharmacy, bali, 3 lang. Tapos Tatlo sa po dalawa sa si Mambet. Tapos sabi na may kasama pa daw sila. Bali, in total 8 siguro. 8 po. May middle bell lang ako. Sabi, sabi sa staff. Yung kayong sa stock room mo, ma'am, pwede kayo natin yung ng ahead of time para ahead of time pwede din Stock room. Oo. Sa stock room po kasi, Oh, more on fluids yun. more fluids lang. Yes, Ah, fluids lang. Sige. Ano na yan? Para siguro ng mas alam niyo siguro kung paano niyo siya gagawa ng paraan kung paano bibilangin. Sige. Pero madaling Di ba araw, mo ano? na-estimate yun? Yun ang mahirap, ma'am. Gamot kasi sa'yo. Yung sa'yo, ano na nga yun, sasabihin ko? Si Odin, andito na yung madaling araw. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi nila. Okay, ayos lang. Sino? Station or stock room. Nursing. Ano naman? Supplies ko. Kasama ba si Ingrid yung gano'n mo? Hindi. Hindi. Iba yun. Pero supplies nila yun, sir. Supply sila. Tapos post charges yung mga gano'n. Kasama sa bibilangin. Oo, sama yun sa inventory. Pero sa stock, sa e-card yun, belong to them. Kasi medicine at supply. Hindi pa rin, third ko. Hindi na po yung e-card. Lahat ng supply nila nandoon. Maliban dun sa nire-request nila kay pharmacy. Through HIS requisition. Nandiyan ba si Ma'am Jeremy? Ma'am J. Ma'am J, Sir, nandiyan ka pa? Dito? Wala. Ay, ma'am, Sila dito ba? kanang sa station ma'am ba, inventory nila ba, ipatanaw daan ng expiry date, aron din na iyapin na ng expired daan. Correct. Kay aron din na mag minus bitaw kay expire, i-return na mo kay expire. Nahaman sila po as mga supervisor sa station. Ano yun sila binusot? Ay kasi yung mag-inventory sa isasama yung mga expiry date kasi mayroon namang mga start sila na expire na hindi na isasama yung sa Yung inventory. Sa inventory. So, expired items is exclude na Hindi siya. pala yung bilang sa pharmacy assistant, meron din sa mga stations. Yung physical count. Kung sino duty nung gabi. Ano yun, ma'am? Kung sino yung duty nung madali araw ng Monday. Patay tayo eh. Siya yung Duty lang mag-extra. yan. Hindi po dapat ma-extra talaga yung charge. Nag-duty ka pa, nag-inventory, mag-inventory ka pa, wala. Turo ko na din po yung physical count, yung pag in-improve po natin ng count po ng inventory natin sa system. Nursing. Nursing po ito, ha? Nursing. Ano po yung mga So, CSR, ano po sabi ni Audit? Kayo daw ba mag-improve? Ano ba sabi? Hindi, sabi ni, nagkausap kami ni Ma'am Beth, sabi niya, Sila din. sila din na Sila din. So, both pharmacy and CSR, si Audit kasi mo. pag bilang, diretso na in-code. Wow.
Ayan po, para po sa physical count, example po kay A4 station. Pag mag-encode po tayo, kailangan po, iselect po natin yung post beginning inventory balance dito po. Mapansin po natin yung post as po niya is beginning inventory. Ayan, take note po na post beginning inventory balance po yung gagawin natin sa simula sa February 2 po, hindi po sa new. Dahil sa new po, ang nakalagay ko is post as inventory adjustment. Kailangan po, ang maklik po natin is post beginning inventory. Para beginning inventory po yung nasa post as po niya. And then double check po sa reference date, kailangan po yung monthly. Ay, wala po kayong access. May pininopen po kasi nila yung kanila. Wala modules. Hindi po na-assign po. First, admin. Admin, yung 000. Wala po. Sige po, ayan po. Habang inaayos po yung sa mga staff natin, lalagay po natin counted by yung name po nung nag-count. Yan, lagay nyo lang po yung name ng nag-count. Kung ilan po yung nag-count, para po alam po natin. And then sa remarks and notes, pwede rin naman po dyan, kung sino lang encode, ganyan yung mga involved po sa physical count po natin na ginawa. Para pag pinagyan po natin, alam po natin kung sino pinag-count, nag-encode, ayan po, pwede po natin ilagay. And then add lang po natin, click add. Search nyo lang po yung mga items po na or supplies po na yan. Ayan. For example, yan po sila lahat. And then sa quantity, Diretso na lang po sa i-edit nyo na lang po kung ilan man po yung actual count po ng hospital. item niya. Then kapag okay na po, select. And then save and close lang po natin siya. And then, kung hindi man mayari ng isang upuan po yung gagawin natin, wag po muna natin siyang i-post. Pwede po kasi siyang i-edit pa ulit. And then ituloy po. Pwede naman po yun. Basta yung ilalagay po natin count is yung cut-off date natin hanggang ng February 1. Sa basta Hanggang 11:59. Kung ano po yung last count po nung araw po na yun, yun po yung ilalagay po natin. May question po tayo for physical count. Pag magpa-monthly inventory naman po tayo, kapag okay na dito, post nyo lang po yan kapag okay na. And then, kung magpapa-monthly inventory naman po kayo dito and mag-set ng bagong cut-off date, dito lang po tayo sa yung sa taas. Same lang po, counted by or may lang tas add nyo lang po. Pero sa simula po, sa February 2, gagamitin po natin post beginning inventory balance. Kasi po pag namali po kayo dyan, kahit nayari nyo na po yung pag nyo po dito yung na-click nyo, ipapaulit po namin yung pag-encode sa inyo. Kasi kailangan po yung post as po natin is beginning inventory. Yan lang naman. Pakitake note na lang po. Yan po. May question po tayo para sa physical count? Or sa any modules po na tinuro po? Mukhang naintindihan naman. Mag-a-assist na lang din po kami kapag nag-go live na kung may mga ma-encounter po tayo ng mga problems or mga questions or concerns during go live po. Andito lang naman po para i-assist po kayo. Yun lang po. Thank you po. Wala na po kayong questions. Thank you po sa Ito ba yan, hindi lumina. Ano na? Ito mo mga doon. Okay na po sa chat. Thank you po. One year.
So, important yun. Ako din na sa magbilang. January 1, January 15, 31, buwan. Okay na naman. Tapos yung mababawas. I-minus na lang. Pwede rin. Initial. Oh. Initial. Pwede na lang initial lang. Yung inventory mo talaga ng group end, dapat yun din siya. Sabi, binabawas, bawas. Pwede na lang. Pwede na lang. Dito rin eh. Minus lang din. Para gamay na lang. Kaso hindi kayo yung kasal lang sa kasi syempre, kailangan nag-invest. Nagpanik siya una. Class dismiss. Very good.